Mainit na usap-usapan ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency ang biglaang paggalaw ni XRP. Oo, si XRP na matagal-tagal na ring tahimik matapos ang tagal ng laban kontra SEC. Pero ngayon ay may bagong hudyat na naman mula mismo sa CEO ng Ripple na si Ginong Brad Garlinghouse. Ayon po sa mga crypto analyst ay mukhang magsisimula na naman ang panibagong yugto ng paglipad ni XRP. Pero ang tanong ay ito na nga ba ang round 2 ng malaking rally ni XRP? May posibilidad nga bang tumaas siya ulit ng 580% o baka naman 1000% pa? At higit po sa lahat ay paano tayo bilang mga Pinoy crypto investors makikinabang dito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. And po siya, ang ating nakikita rito ay ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. Yan. Ngayon ay ano nga bang nangyari noong una bago po tumaas ng 580% itong si XRP? Para maintindihan po natin ang kasalukuyang hype ay balikan po muna natin ang nangyari nitong huling rally ni XRP. Noong pong November 2024 ay naglabas po ng tweet or post sa X itong si Ginong Garlinghouse tungkol sa lumalakas na interes mula sa mga malalaking institution sa mga produkto ni XRP. Kasabay nito ay na-confirm ang mga filings para sa XRP ETF mula sa mga higanting kumpanya gaya po ng Grayscale, Bitwise, Canary Funds at saka 21 Shares. Dahil sa development na ito ay unti-unti pong nabuo ang kumpiyansa ng mga investors. Mula po sa presyo na halos 0.50, sa XRP ay sumampa ng higit sa $2 sa loob lamang ng ilang linggo. At noong January 2025, sa unang pagkakataon sa 7 taon or 7 years, ay tumagos po sa XRP sa mahigit $3. Ang kabuang pagtaas ay mahigit 580%. At tandaan po natin, nagsimula lahat ng ito sa isang post mula kay Ginoong Garlinghouse. Ngayon ay ano nga ba ang bagong post ni Ripple CEO yan, na si Ginong Brad Garlinghouse na siyang nagpasiklab ng panibagong hype? Ngayon, nitong nakarang linggo ay nag-post po ulit si Ginong Garlinghouse at ang laman ay isang major update. Ang Ripple ay opisyal nang umatras sa kanilang cross-appeal laban sa SEC. Para sa mga hindi po masyadong pamilyar, ang cross-appeal ay parang kontra-demanda na nilalabanan pa rin ng Ripple laban sa SEC. At sa pag-drop po nila nito, malinaw ang mensahe. Tapos na ang gulo. Tapos na ang 5 taong legal na labanan na pumipigil sa pag-angat ni XRP. At ito raw ay closing chapter ng legal distractions ayon kay Ginoong Garlinghouse. At ngayon ay ang focus na raw ng Ripple ay ang pagbuo ng tinatawag na Internet of Value. Ngayon ay bakit po naniniwala ang mga analyst na uulitin daw na XRP ang kanyang 580% na pagsabog? Isa po sa mga kilalang analyst sa platform na X ay si X Finance Bull. Sabi niya parang eksakto raw ang mga galaw ni Ginoong Garlinghouse na nangyari noong November 2024. Parehong timing, parehong klase ng announcement at parehong reaksyon mula sa community. Base sa pattern, kung ang kasalukuyang presyo ng XRP ay nasa $2.20, ayan, $2.20, at tumaas ulit siya ng 580%, aabot po ng humigit kumulang $15 ang presyo. At yan ay hindi po imposibleng mangyari, lalo na't mas favorable na ngayon ang market sentiment. Ngayon ay posible ba talagang mag times 10 sa XRP? At ano po ang ibig sabihin ng 1000% na tweet? Yan, hindi pa
may isa pang post itong si Ginong Garlinghouse na mas lalong nagpasabog sa isipan ng mga XRP supporters. Sa isang simpleng sagot na 1,000%, maraming tumaya na ito na raw ang ultimate bullish signal. May nagpost po kasi ng tattoo ni Ginong Garlinghouse ng XRP logo. Yan po yung nasa kanyang braso. At sinabing ito raw ay simbolo ng pangmatagalang tiwala niya sa project. Sumagot po si Ginong Garlinghouse ng 1,000% na para sa iba ay isang prediction na pwedeng tumaas sa XRP ng ganito kalaki. Kung mangyayari nga ito at tumaas sa XRP ng 1,000% mula sa presyo ngayon, aabot ito sa halos $24 kada coin. Ang market cap po nito ay mahigit $1.4 trillion. Sa ganitong price level, malalagpasan pa ni XRP ang market value ng mga kumpanyang gaya ni Tesla at saka Berkshire Hathaway. Ngayon ay ito na ba ang simula ng Internet of Value na binanggit ni Ginoong Garlinghouse? Isa sa mga paulit-ulit na binabanggit ng Ripple ay ang kanilang misyon na buuin ang Internet of Value. Ang ideya nito ay simple. Gaya po ng pagpapadala natin ng mensahe online sa loob lamang ng ilang segundo. Dapat ganun din kabilis at mura ang pagpapadala ng value or pera saan mang sulok ng mundo. Kung tuluyang mawala po ang legal na balakid kay Ripple at tuloy-tuloy na maipatupad ang kanilang technology gamit sa XRP, hindi po malabong maging mas malawak pa ang paggamit nito sa iba't ibang institution at bansa. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. Kung tayo ay mga crypto trader o long-term holder dito sa Pilipinas, malagang pagtuunan po natin ng pansin ang balitang ito. Una, ito ay isang pagkakataon para mag-strategize. Hindi porket may hype ay papasok agad po tayo. Dapat ay balansehin po natin ang excitement at saka analysis. Kung totoo ngang may posibilidad na umabot sa XRP ng $15 o kahit $24, malaking bagay po ito para sa mga naka-hold noon pa. Pero para po sa mga papasok pa lamang, tandaan po natin na mataas na rin ang risk ngayon dahil may mga nauna ng pumwesto sa ibaba. Importante ring bantayan ang galaw ng mga institution kasi kung sabay-sabay po silang mag-invest kay XRP, maaaring tumas pa ang demand at saka presyo. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, itong galaw ni Ginong Garlinghouse ay hindi po basta-basta. Sa XRP ay parang natulog ng matagal dahil sa legal na kaso. Pero ngayong tapos na ito, tila muling binubuhay ang pangarap ng Internet of Value. Gayunpaman ay hindi rin ako bulag sa posibilidad na ma-overhype ang galaw. Kaya para sa akin, ang tamang mindset ay observe, study, then decide. Huwag po tayong magpadala sa FOMO, kundi gumamit po tayo ng tamang analysis at saka risk management. Kung sakaling maulit nga ang 580% o 1,000% na rally, sana'y tayo ay kabilang sa mga nakinabang. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil po sa tamang kaalaman at desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.